Ayun, magandang araw sa atin lahat. Muli na naman tayo nagbabalik upang pag-usapan at talakayin itong mga kaganapan sa ating bansa, especially dito sa pangyayari ngayon sa patuloy na pagbagyo dito sa Pilipinas. Ayan, so hindi na nga nakapagtimpi ang ating mga kababayan dahil sa isang interview ng mainstream media ay tinutulig sana nila itong gobyerno ngayon. Pinagsisisihan na raw nila na ibinoto nila itong si PBBM. 'Di ba? Hindi na nakapagtiis nagsalita na talaga ang taong bayan. At isa pa sa mga tatalakayin natin, especially dito sa Bulacan, 'di ba? Meron daw kasing diyan proyekto ng flood control pero walang nangyari, 'di ba? Ano ba ang nasabi o ano ang mga naisagot ng mga government official diyan na namamahala? So 'yun ang pag-uusapan natin ngayon kasi hindi nagtutugma yung mga pinagsasabi nila sa taong bayan 'di ba? Nagtuturuan na naman sila. So pag-uusapan rin natin yung naging pahayag ni PBBM dito nga sa pangyayari na nagkaroon ng dagat na basura. Panibagong pambobola na naman ba ito sa taong bayan? 'Di ba? Bali kasi itong mga tatalakayin natin ngayon very critical issue. Talagang siniyasat muna nating mabuti at nangalap tayo ng ibang impormasyon para naman hindi masayang yung panonood ng taong bayan sa atin. Siya nga pala, late tayo nakapag-upload kagabi dahil nga nag-adjust tayo dahil late na rin natapos yung impeachment. So kapag ganun, mga 8:30 ang upload natin kapag late natapos yung impeachment. Ina-advise ko lang kayo kasi 8:30 na ako nakapag-upload kagabi imbis na 7:30. Ayan. So, balik tayo dito sa ating pag-uusapan. Ang una nating papanorin ngayon, ang isang report ng isang mainstream media dito nga sa mga sitwasyon sa ating bansa. Ayan. Panoorin natin. Si umano ngayon ng ilang biktima ng malawakang pagbaha dyan sa lalawigan ng Bulacan na ibinoto nila si Pangulong Marcos Jr. Kita nyo? Reaksyon ng taong bayan. Galit na talaga sa administrasyon. Noong nakaraang eleksyon, malaki ang kanilang pag-asa na bubuti ang kanilang pamumuhay sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Alam mo, nabudol kasi tayo, real talk yan. Nabudol tayo ni Sangkay Janjan sa mga Talyano gold niya, sa mga hidden gold ng mga Marcos. Yan ang pangunahing pinaniwalaan ng taong bayan. Real talk yan. Dahil dyan kay Sangkay Janjan, na siya lang naman talaga ang kumita ng malaking pera. Kumita talaga ng malaking pera yan kasi bayaran niyang vlogger na yan. Kita mo, naniwala yung ibang mga Pilipino. Pero ngayon, ano nangyayari sa atin? Bigo ang pag-asa, 'di ba, ng Pilipino. Nabubuti ang kalagayan natin. Actually, ang mga Pilipino hindi na naghahangad na yumaman. Tumaas ang uri ng pamumuhay, hindi na Ang hinahangad na lang ngayon ito real talk bumuti lang yung kalagayan, 'di ba? Bumuti lang yung kalagayan ng mga Pilipino, pero ano pa rin ang nangyayari? Kabi-kabila ang pagnanakaw, kabi-kabila ang pangangako na hindi natutupad, 'di ba? So panoorin natin tong nangyari sa Bulacan. Pero kabaligtaran ito dahil mas mahirap ang kanilang sitwasyon ngayon. Hindi naman naiwasan na ikumpara ng ilang biktima ng mga pagbaha ang kasulukuyang administrasyon sa Duterte administration na totoong nagmamalasakit sa mga Pilipino sa panahon ng kalamidad. Alam mo, sa totoo lang, malaki kasi talaga ang advantage ng isang Duterte. Real talk yan. Kasi matagal silang namahala sa isang lungsod Napatunayan nila yung kredibilidad nila sa taong bayan. Sa totoo lang magulo sa Mindanao. Pero ang Davao ay kinilala bilang one of the safest city in the world. 'Di ba? Magulo dyan sa Mindanao Hindi biro ang kinaharap ng mga Duterte dyan para ayusin lang yung Davao. Kaya yun ang pinakamalaking pagkakaiba ng pamumuno ng mga Duterte kaysa sa mga Marcos. Report mula kay Hearted Molina. Sa gitna ng malawak na pagbaha sa ilang bahagi ng Bulacan, hindi lang tubig ang umabot sa mga kabahayan. Kasama rin ito ang galit, pagod at pagkadismaya ng ilang residenteng umaasa sanang giginhawa ang kanilang buhay sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Isa si Teresita sa aming nakausap na ayon sa kanya, binoto niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil umaasa siyang magbabago ang kanilang buhay. Yung tubig sa loob namin hanggang dito. Kaya po lahat ng aming mga gamit nakataas. Nung isang gabi, halos wala na kami matulugan dahil sa taas ng baha. Ang pag-asa na lang ng mga Pilipino, guminhawa ng kahit papano, kahit kakaunti. Ang buhay nila hindi na mabigyan ng magandang trabaho, di ba? Hindi naman kami pwede ma-evacuate kasi mayroon akong apo na may sakit. Hindi ko pwedeng Kaya sana nananawagan ako sa mga
Sa pamahala natin, sa Pangulo natin na bigyan kami ng pansin dito. Binoto ko po siya kasi akala ko maging maganda ang magiging buhay namin. Pero ganito palang mangyayari. Lahat ng ninakaw nila. Yung mga kamag-anak niya nasa kapaligid sa kanya. Para kay Teresita, hindi lang pagbaha ang kanilang kinakaharap, kundi ang pakiramdam na napapabayaan ang mga mahihirap. Panig sila sa mayaman. Kaming mahihirap kawawa. Di ba? Kita nyo, nagsalita na taong bayan. Nararamdaman kasi yan ng taong bayan, di ba? Sa mga nagsasabi na suportado daw ng taong bayan si PBBM ang administrasyon. O ngayon, kontrahin nyo yan, yung panawagan ng taong bayan. Sa mga tumutulig sa noong nakaraan na nagrarally daw ang Iglesia ni Cristo. Perwisyo daw, sabi ni Doc Carpio na vlogger. Perwisyo daw yung ginagawa ng Iglesia ni Cristo na kundinahin yung pagnanakaw nila sa flood control, yung mga government official na yan. Doc Carpio, kung nanonood ka man, eto yung ipinaglalaban ng mga kababayan natin at kaming mga Iglesia ni Cristo. Yung ganitong sitwasyon, di ba? Kasi napakahalaga na masolusyonan itong problema ito. Pero, binigyan na kasi sila ng pagkakataon yung gobyerno na yan. Napatunayan yung kanilang otoridad para ipatupad ang batas dito sa mga magnanakaw na to. Kaso anong ginawa? Pinagtakpan, pinakulong si Senador Rodante Marcoleta, pilit na binabaliktad ang mga taong naninindigan sa katotohanan. Sa mga tumutuligsa sa mga nag-rally nung mga nakaraan, anong masasabi nyo ngayon? Ngayon kayo mag-comment. Ngayon kayo mag-comment na ipinakikita sa atin ng kalikasan na grabe yung ginawa ng ating gobyerno. Kasi sa totoo lang kung talagang merong proyekto ang gobyerno na flood control, hindi aabutin, maaring magbaha, pero hindi na katulad ng dati. Pero ngayon narinig natin kay Madam na mas grumabe, mas tumaas raw yung pagbaha doon sa loob ng bahay nila. Wala na silang matulugan. Mas grumabe sa madalit salita. Kasi mayayaman sila, wala silang pakialam sa aming mahihirap. Samantala kung hindi dahil sa amin, hindi sila naluklok sa tatayuan nila ngayon, di ba? Hindi rin nag-iisa si Teresita sa pagpapahayag ng pagkadismaya. Para naman kay Cheche, lumalaki ang pagkadismaya ng ilang tao dahil sa mga isyong kaugnay ng pamamahala at korupsyon na anilay dapat pang harapin ng administrasyon. Alam nyo kasi para sa akin ang gobyerno kailangan ng unang susugpuin nila ay ang mga corrupt government official. Bakit? Kasi yan yung magiging hadlang sa mga proyekto na pantaong bayan. Yan ang unang ipakulong. Kaso, anong nangyayari? Ang pinakukulong, yung mga tumutuligsa sa administrasyon. Pinalalabas na sila ang merong flood control issue sa kanilang mga lugar. Pero kung titignan natin yung naging pahayag ng Brave Marines, sila mismo ang nagdi-deliver, sila ang nagdi-deliver. Kung kani-kaninong congressman, senador, at iba pang mga government official napunta yung pera ng taong bayan. Yung pondo para sa flood control. Sila pa ang kinasuhan ng perjury. Tapos kung sino pa yung nakatanggap ng 100 million pesos sa flood control scandal, sila pa yung ginawang witness. Saan ka makakakita ng ganun? Prinotektahan ng gobyerno dahil daw matanda na, kawawa naman. Yung mga kababayan natin katulad niyan, di kayo naaawa. Marami rin pong nagagalit na taong bayan sa kanila kasi po halos nangyayari na po nagiging kurap na pinapabayaan na po yung mga tao na nakapaligid sa kanila na halos lahat ay binoto sila para lang manalo sila pero iniiwan nila sa gantong sitwasyon. Tama. At sa pagtanaw sa nakaraang administrasyon, dito lalong lumalabas ang paghahambing ng ilang residente. Para kay Cheche, mas naramdaman nila ang tulong ng nakaraang administrasyon. Mas gusto pa namin si Duterte ang umupo kaysa sa kanya kasi si Duterte hindi kami pinabayaan nung panahon ng COVID. Yan ang galit, pagkadismaya at pagkalungkot ng ating mga kababayan dito sa Bulacan, kung saan lubog na nga ang kanilang kabuhayan, lubog pa ang kanilang tahanan. Alam mo, para sa akin eto yan kung pipilitin nilang ma-impeach si BP Sara, eto real talk to, base to sa analyze ko sa mga reaksyon ng taong bayan. Kung may impeach si BP Sara, hindi siya makakatakbo bilang presidente. Pero wag nilang aalisin sa isipan nila na kapag ginusto ng taong bayan na iluklok bilang presidente si BP Sara, wala silang magagawa, 'di ba? Hindi nila pwedeng ikatwiran na impeach na yung tao Pero kapag pinairal ng taong bayan yung kapangyarihan nila na muling iupo ang isang Duterte kagaya ni BP Sara, walang magagawa ang batas. Kagaya nung nangyari kay Marcos, paano ko nasabi? Marcos Sr., 'di ba? Inupo kahit panalo sa eleksyon itong si Marcos Sr.
inupo si Cory Aquino, nag-people power, di ba? Yun yung sinasabi natin, na malaki ang posibilidad na mangyari, di ba? Para kay Charlotte, hindi sapat ang sabihing ganito na lang talaga ang sitwasyon ng mga Pilipino. Ang hinihintay nila ay konkretong aksyon. Ang problema, ang katwiran nila, ganito na talaga tayo. Paano pa ang gagawin natin kung ang presidente natin yun na ang sagot? Dapat nga gumawa siya ng aksyon hindi yung ganito na lang tayo. Dapat may aksyon. Kasi kung hindi naman nila inano yung flood control na yan, di sana safe tayo lahat. Walang aksyon, walang nangyari. As in, that's dumami pa krimen. Hindi katulad nung kay Duterte. Hindi ako maka-Duterte, kaya lang, mas okay pa ako kay Duterte. Ngayon nakakatakot Lahat puro patayan, ultimo mga bata. Karaniwang bata pang sangkot sa krimen ngayon. Samantala, para kay Roger, ang pangakong pagbabago ang isa sa mga dahilan kung bakit nila ibinigay ang kanilang boto. Bakit? Nagbago naman Pagbabago, pagtaas ng baha, pagtaas ng bilihin, pagkautang ulit sa ibang bansa. 'Di ba? Nagbago naman Nagbago. Mas tumindi yung pagnanakaw. 'Di ba? Ngunit ngayon, habang patuloy na tumataas ang tubig, hindi naman lumulubog ang panawagan nila para sa mas maayos na flood control at konkretong solusyon. Binuto namin sila dahil akala namin na gano'n nga, na magbabago. Tapos pala yung tubig na to, yung baha na to, dahil sa flood control, hindi nila inayos. Tapos ngayon, napakataas na ho ng tubig. Sa huli, hindi lang tungkol sa pagbaha ang kanilang hinaing. Ito ay paghahabol sa pangakong pagbabago at panawagan para sa aksyon mula sa pamahalaan. Ang problema kasi sa pamahalaan natin, kagaya ng sabi ko, nangangakong palagi. Puro pangako rito, pangako roon, pero ang ginagawa, hindi naman tinutupad. Yun ang problema sa ating gobyerno. Walang nangyayari. So panoorin natin to, yung isa pang interview sa Taong Bayan. Ayan, kasi kailangan mapanood natin to Naman ng mga residente ang naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na maayos na lagay ng baha dyan sa lungsod ng Las Piñas dahil sa mga flood control project at mga ginagawang dredging operation. Mas mabuti pa nila ang kanilang sitwasyon noong nakarang administrasyon dahil sa ngayon ay mas lalo pang lumala ang kanilang problema sa kanilang lugar. Report mula kay May Vitales. Sa kabila ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi ganun kalala ang pagbaha sa Las Piñas City dahil sa mga flood control project at dredging operation ng pamahalaan. Iba mismo ang karanasan ng mga residenteng direktang nakakaranas ng perwisyo sa tuwing bumubuhos ang malakas na ulan dulot ng habagat. Hindi ganun kalala ang pagbaba, medyo nabawasan dati hanggang Bicol. Tignan nyo halatang walang alam si PBBM sa nangyayari. Dahil yung mga information na ibinibigay sa kanya ay galing lang sa mga tauhan niya sa baba. Hindi niya nakikita talaga kung ano ba talaga yung nangyayari sa ground. O sige, sabihin na natin, presidente kasi yan, hindi naman talaga bababayan sa ground Pero kasi ang problema, napagkakatiwalaan ba yung mga source ng information na ibinibigay sa'yo? 'Di ba? O yung sinasabi sa'yo kung ano lang yung gusto mong marinig. Ano ibig ko sabihin? Nagsisinungaling sa'yo sa madalit salita. 'Di ba? Kasi kung titignan natin, hindi magrereklamo Taong Bayan. Kung totoo yung sinasabi mo na nabawasan, bakit may reklamo ang Taong Bayan? Kung ipinakikita mo sa kanila na ginagawan talaga ng solusyon ng gobyerno sa abot ng makakaya. Yun yung problema rito. Hindi kasi nakikita ng Taong Bayan na umaaksyon kayo. Hindi po naabot ngayon, wala pa. Biro mo, kailangan mo pa magtanong sa katabi mo. Mayor ba yan? Di ko kilala kasi mayor ng Las Piñas Dati raw hanggang dibdib, ngayon bumaba na yung baha. Yun ang sabi sa kanya, di ba? Hindi na hanggang pagkulang pa sa tubod ang baha. Iba-iba ang naging reaksyon ng mga nakakaranas ng paulit-ulit na pagbaha, partikular sa epekto ng mga flood control project sa kanilang mga lugar. Parang lumala sa akin parang mas maganda pa noon kasi ngayon maraming overflooding talaga sa dami ng nangyayari baha. Parang tinipid. Kita nyo? Alam ng Taong Bayan, di ba?
tinipid. O baka mamaya, alam nyo kasi payo ko lang sa administrasyon, manood ka kasi ng balita sa mga hindi bias kagaya ng Net25. Diyan kayo manonood. Kasi yan, nagbabalita ng tapat. Walang sinisino. Kung gumagawa ka ng ikabubuti sa taong bayan, yun ang ibabalita niyan. 'Di ba? Kasi binubulag ka ng ibang network station. Kasi sa amin lang nakikita ko ngayon ang ginawang mga flood control. Inano ng ng baha. Was out. O, kita nyo, nakita nila, wash out. Ibig sabihin, hindi matibay. Binulsa yung ibang budget sa madalit salita. Paano mawawash out yun kung matibay yun? Sabihin nila, hindi, wala ka namang ebidensya. Taong bayan na nga nagsasabi di demanda mo sila. Taong bayan, nakikita na Ibig sabihin, nakita mo yung kunti lang ang ng simento. Parang tinipid. Kita mo, detalyado. Hindi naman engineer si Manang. Di naman siya arkitekto. Housewife nga lang ata si Manang pero alam niya yung nangyayari. Manipis yung semento, sinabi. Tas na wash out. Kung matibay yan, hindi yan mawawash out. Grabing pagnanakaw kasi ang ginagawa nyo Yan ang problema. Ay po, hindi po. Totoo kasi mas maano yung baha po ngayon Mas mataas yung baha ngayon kaysa yung nakaraang administrasyon. Siguro po, tinipid po, kaya ganun na lang nangyayari sa ngayon. Para sa akin, hindi tinipid hindi nakaw. Real talk yan wala akong sinasabi kung sino nagnakaw. Pero ang sinasabi ko dito, hindi yan titipirin. Ninakaw talaga. Ninakaw. Kasi kapag sinabi mong tinipid, ibig sabihin yung ibang pondo ipinasok sa ibang proyekto. Yun ang tinipid, 'di ba? Pero may iba pa bang proyekto bukod sa flood control? Wala na. Ibig sabihin ninakaw yung pera. Yun ang pinagkaiba ng pagnanakaw sa pagtitipid, 'di ba? Baka kasi mamaya hindi nyo alam ang pagkakaiba, hindi yan tinipid, ninakaw. Kaya kung hindi po siguro tinipid yung iba na ghost project, kaya wala tayong magagawa, talagang babahayin tayo. Sa kabila ng pahayag ng Pangulo tungkol sa umanong pagbuti ng sitwasyon, iba ang karanasan ng mga mamamayang patuloy na nakakaranas ng pagbaha. Para sa kanila, mahalaga ang konkretong aksyon at epektibong flood control measures upang mabawasan ang epekto ng baha sa kanilang mga tahanan at kabuhayan. Hindi inaaksyonan ng gobyerno. Ilan na nakikita natin binaha? Cavite, Parañaque, Las Piñas, Valenzuela, Malabon, Navotas. Maynila, meron sa Taft Avenue, 'di ba? Quezon City, EDSA, almost lahat ng city dito sa Metro Manila. Anong ginagawa ng gobyerno? Kung pinakulong nyo na agad yung pinangalanan ng Brave Marines, di nasatisfy ang taong bayan. Kasi naiintindihan nila, ninakaw yung pera kaya hindi na ipagawa. 'Di ba? Naiintindihan nila Kaya, naghahanap muli ng pondo. Pwede nyong ikatwiran na naghahanap kami ulit ng pondo at pinipilit namin na mabawi yung pera para ipagpatuloy yung proyekto na pinagnakawan nila. 'Di ba? Pwede nyong idahilan yun kung hinuli nyo yung mga pinangalanan ng Brave Marines. 'Di ba? Kaso, ang nangyari, pilit nilang binabaluktot ang katotohanan. Kung sino pa yung tuwirang nagnanakaw, yung pa yung ginawa nilang witness. Bakit? Bakit nila ginawang witness? Dahil ba credible yung tao? Hindi. Dahil tao nila yung taong yun. Diba? Ganun kasimple. Ito, panoorin natin. Sa to? Ang pagkakalam ko ay sa Bulacan ulit. Bulacan ang itinuturing na epicenter ng multi-billion peso flood control scandal. Kita nyo multi-billion peso flood control scandal. Ang epicenter ay ang Bulacan. Kaya ngayong humahagupit na naman ang ulan, nagmimistulang ilog ang lalawigan. Narito ang agenda report ni John Riz Calata, live mula sa May Kawayan. John Riz, ano ang reaksyon ng mga Bulakenyo sa matinding pagbaha? Willard, wala pa rin umanong pagbabago o naranasang pagbabago ang mga residente dito sa Bulacan. Sa kabila ito ng isang taon ng pagkakaungkat ng flood control issues dito sa lalawigan. At dahil hanggang sa ngayon, tulad ng inyong nasasaksian, ay nakakaramdam pa rin sila ng pagbaha. So ano na nga raw ba ang nangyari sa Mahiya naman kayo speech ng Pangulo? Sa tingin ko wala kasi sa maraming bayan sa buong taon-taon lalawigan. Tuwing July, August, lagi po bumaba talaga dito. Pataas po ng pataas, ganun. Yung sa flood control project po mukhang di naman po namin dama dito sa mga taga-Sulok Wala naman nangyayari Ganun lang din, puro ganyan. Puro ano-ano ayusin, wala naman.
O, kita mo? Puro pangako. Napapansin na rin ng taong bayan. Ang ngangako, aayusin. Ano nangyari? Nga, sinasabi ng mga government official ng Bulacan, hindi daw sila binigyan ng budget para ayusin ang flood control dyan. Pero sila pala ang epicenter ng flood control scandal. Malawater world pa rin sa maraming bayan sa buong lalawigan ng Bulacan. Dito sa May Kawayan, desperado na ang mga residente na tila wala na raw pagbabago. Sa tuwing bagyo season, lubog sila sa baha, katulad ng epekto ngayon ng habagat. Sa barangay Saloysoy, May Kawayan, 2 araw nang nakararanas ng abot tuhod na baha ang mga residente, kaya lumikas na ang iba, bitbit ang kanilang mga gamit, damit, pagkain, maging ang kanilang appliances. Alam mo, ang problema kasi sa Bulacan, kailangan talaga masolusyonan yung pagbaha dyan. Kaya kapag umabot ng tuhod yung baha mo, sa gabi, aabutin na yung bubong ng bahay mo ng baha. Kaya kita nyo, lumilikas agad sila. Kasi hindi biro kapag nagbabaha sa Bulacan. Hindi biro, mababa kasi yung ibang part ng Bulacan. Umaapaw yung tubig na dumadaloy dyan. Malapit na po. Okay, ma'am, ano po yung consideration ninyo bakit lumikas? Malalim na po sa amin. Baka lahat ng gamit namin nasa taas na lang kami lilikas na. Saan po kayo lumikas? Baka sa evacuation po sa may barangay. Kita mo yung kahipokritohan ng gobyerno natin. Naawa sila doon sa isang sekretary ng DPWH dati na ginawa nilang witness kasi nga raw matanda na. 'Di ba? Yun ang katwiran nila, matanda na eh. May sakit na, 80 years old na raw. Ginagawa nilang reason yun. Pero yung mga kababayan natin na nawawalan ng kabuhayan, nasisira yung mga gamit na pinundar, na postpone yung kanilang pag-aaral. Hindi nila alam kung safe sila dahil sa baha. Hindi ba sila naawa sa mga kababayan natin yan? Na binabaha ang mga bahay, loob ng bahay, 'di ba? Panibagong paninimula na naman, panibagong pagpupundar ng gamit. Kapag minalas-malas kami, mamamatay pa sa kanila. Hindi sila naawa sa mga taong yan. Yun yung problema rito. Kinaawaan nila yung isang matanda na nagnakaw ng milyon-milyon sa taong bayan. Pero yung mga kababayan natin na yung iba nalulunod sa baha, nagkakawatak-watak ang pamilya, nasisira ang pamilya, nasisira ang bahay dahil halos inaabot na yung bubong ng baha. Hindi sila naaawa. Ganyang kahipokrito gobyerno natin para maprotektahan yung kanilang mga kakampi. Kasi kapag hindi nila prinotektahan yan, pati sila sasabit. Kaya para sa akin, please naman taong bayan, magising-gising na kayo. Magising-gising na kayo. Yung mga mahimbing ang pagkakatulog dyan, yung mga pani dyan, paniwalain. Pag-isipan nyong mabuti kung ano yung mga pinaniniwalaan nyo. Kasi eto, hindi naman to laban ng Duterte. Real talk to hindi to laban ng Duterte. Yung flood control na yan, sinasabi nila, eto tatapatin ko kayo, ang paratang nila. Pinondohan ng mga Duterte yung Brave Marines. Kaya yun ang paratang nila. Puro pagbibintang. Walang ebidensya. Eto ebidensya natin ngayon. Nagbabaha ng sobra. Paano natin hindi paniniwalaan ng Brave Marines niyan? 'Di ba? Paano niyo hindi paniniwalaan? Sige nga. Sila detalyado sinabi. Sila nagdi-deliver ng pera eh. Kaya nga nasatisfy yung yung mga attorney sa ombudsman na credible yung witness. Sabi ng mga attorney sa ombudsman, credible ang witness Paano nyo ngayon kukontrain yan? Ombudsman na nagsabi, credible yung Brave Marines. Hindi si Boyeng Remulla, yung mga attorney na nagsama dun sa Brave Marines para ikutin kung saan sila dumadaan para deliveran ng pera yung mga congressman, senador at iba pang government official. Paano nyo ngayon kukontrain yan? Ngayon, kinasuhan nila ng perjury? Papalo sa 98 families o 265 individuals ang nananatili sa aabot 30 evacuation centers dito sa May Kawayan. Binaharin ang ilang bahagi ng MacArthur Highway sa Marilao dahilan ng may speedboat bigat ng daloy ng traffic. Jet ski pala, jet ski. Sa Bukawi, sa Barangay Lolomboy at Bambang, ang pinakanapuruhan ng pagbaha kung saan umabot hanggang dibdib ang tubig. Sa buong bayan, papalo na sa mahigit 400 families o mahigit 1,400 individuals ang inilikas. So 1,400 individuals ang naapektuhan ng baha. Naperwisyo ng baha. Kung minalas-malas ka, nasira yung bahay mo, nasira yung gamit mo. So panibagong pagpupundar na naman yan, panibagong gastos na naman yan. Nasakuna ka na, gagastos ka pa. Tapos doon, naawa sila sa matandang yon, matandang hukluban na gawin raw witness kasi matanda na, nagsasabi naman ng totoo. Putik na yan. Nagkamal-kamal nga ng 100 milyong pesos Tapos kinaawaan nyo, ginawa nyong witness. Tapos yung nagsasabi ng totoo na mga Brave Marines, dahil hindi nyo tao, kinasuhan nyo ng perjury. Isipin nyo, tama
Tama ba yun? Tama kaya yun? Yung naging desisyon nila ron? Sa 13 evacuation centers, kaya naman patuloy ang pag-alalay ng LGU sa mga apektado ng baha. Ang hiling po namin yung maayos yung lugar namin, saka yung tirahan namin po, yung bahay namin tagilid na, kaya po kami lumikas. Siguro naapektuhan ng landslide yung bahay nila eh. Paano kung ganun? Kawawa naman, no? Yung mga Pilipino, kawawa naman. Mas inuuna nyo na magnakaw sa taong bayan. Real talk to, yung sinasabi natin. Wala tayong tinutukoy kung sino. Yung kino-question lang natin na dapat maging patas yung pagpapatupad ng batas. Kung in-entertain nila itong secretary ng DPWH dati, i-entertain rin nila at protektahan nila yung Brave Marines. Kasi hindi mo pwedeng i-disregard yung Brave Marines. Dahil sila yung nag-deliver ng pera, hindi mo pwedeng sabihin na hindi totoo yung sinasabi nila. Dahil sila yung close in security ni Saldico. 'Di ba? Alam nila yung transaksyon kasi nga nag-deliver sila ng pera. Hindi mo pwedeng sabihin hindi nila alam yung transaksyon. Hindi nga natin alam kung meron pa silang ibang ebidensya eh. 'Di ba? Kasi alam nyo kung bakit ko nasabi? Bakit? Ilang beses ba silang humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon? Isang beses nga lang eh, tinakot pa yung mga staff ng Senado eh. Hindi pa recorded. Ni-record na lang sa phone. Yung pangalawa yung sa EDSA, tinakot rin na aarestuin lahat ng pupunta ron. Kaya hindi natuloy. Nag-press con na lang. Isang beses lang nila in-entertain. Ang nag-entertain pa si Senador Rodante Marcoleta na sinabi ni Erwin Tulfo. Ayan ha. O sabi ni Atty. Baligod, wag ka nang magngaw-ngaw dyan. Ikaw ang pinaka natuwa raw. Kasi alam naman raw nila na tumanggap ka talaga ng pera. 'Di ba? Ng mali-malitang pera. Yun ang sabi ni Atty. Baligod. O ano sabi ni Erwin Tulfo kay Senador Rodante Marcoleta, kukwelyuan niya raw, paaaresto niya raw. Ang tapang-tapang nakakapagtaka tong mga taong to. Porket ba iniimbestigahan yung flood control? Nakakusahan kayo, tatakutin nyo yung mga taong nag-iimbestiga, pati yung mga witness. Kinasuhan nila ng perjury, mga witness, na ngayon nakapagpiyansa na. Anong tawag doon? Intimidation ang tawag ron. Ayon sa Bukawi DRRMO, nakahanda sila sa buong linggo sakali yan yung sinasabi natin. Kita mo, malapit na sa bubong. O panibagong pag-aayos na naman ang bahay yan. Siyempre kapag ka nadaanan ng kalamidad bahay mo, alangan naman pagka pupa ng bahay, hindi mo pa aayos yan. Gagastos ka na naman. Naperwisyo ka na, nagastos ka pa ngayon. Patuloy pa ang pag-ulan at pagbaha sa kanilang bayan. Samantala, desperado na sa baha, nag-upload ng isang open letter sa gobyerno ang mga taga-Hagonoy, Bulacan para ipanawagan ng isang konkreto at permanenteng solusyon sa pagbaha sa kanilang bayan. Dahil sa ilang taon ng problema sa kanilang bayan na hindi na lang tuwing tag-ulan, lumulubog at binabaha sila buong taon. Hindi na raw kayang Kita mo hindi lang raw tag-ulan sila binabaha, kundi buong taon. Kawawa itong Bulacan. Tapos ito pa ang epicenter ng flood control scandal. Ayon sa balita, titignan natin yung interview, Governor ng Bulacan. Ano ba ang naging pahayag niya? Kasi sabi niya, nire-request ko naman to sa national government eh. Ayan, matagal ko na nire-request to. Taon na ang lumipas. Sabi nila diyan daw ang epicenter ng flood control scandal. Yun ang base sa investigasyon. Tapos itatanggi nila na walang Ito panoorin na lang natin. Opo. Boss, magandang umaga po. Magandang umaga, Gov. Yes Okay. po, magandang umaga. Sir, nanggaling po ako sa inyo, natatandaan ninyo last year. Nakaisang taon na pala yun, Matagal na po, 1 year na. 1 year na, parang kahapon lang sa dami ng mga nangyari. Parang kailan lang. Parang kailan lang. Ito po, Governor, sa kasalukuyang sitwasyon, the last time we were talking in Bulacan, you were talking about a mega dike. Hindi po ba? Meron kayong inaasahan na pondo na lalabas para sa isang pangmalawakang plano ng pagpigil ng pagbagsak ng ulan mula sa Sierra Madre ba yun? Basta mula po sa mga kabundukan dahil sabi nga po ninyo, yun po talaga ang pinakamalaking problema ng pagbabaha sa Bulacan. Ano na po ang nangyari mula noon? Last year po ay last year 20. Teka, hindi niya malaman kung ano sasabihin niya. Iniisip niya pa, 'di ba? Hindi niya alam kung paano palulusutan 25. Hiningan po kami ng feasibility study ng national regarding dito sa inilatag nating binigay nating solution to the problem talaga nitong baha at ito nga pong high tide. At nakita po namin tatlong governor. Tatlo po kami kasi nagpanukal. Ang daming pasubali ni Governor. Nito itong
governor ng Bataan, Pampanga, matagal na po, mga 2 years ago na po. O, kita mo, 2 years ago na. Anong ginawa ng administrasyon? 2 years ago, anong ginawa ng administrasyon? Sa madalit salita, mga taga Bulacan, pinabayaan kayo dyan. Sabihin na natin, nagpasa itong si Governor. 2 years ago. Ba, tapos na interview ni Corina Sanchez last year. So, 1 year ago na. Anong resulta? Hindi kasi nila pwedeng itanggi na walang ibinigay na pondo dyan. Kasi yan ang epicenter ng flood control scandal yung Bulacan. So, mga taga Bulacan, kinawawa kayo dyan. Real talk yan, mas inuna nila yung mga bulsa nila kaysa tulungan kayo dyan. Inalatag po natin ito sa national. 3 years ago na po. 3 years ago pala. 3 years ago, inalatag nila sa national. Po natin ito at nung nagpunta rin si Pangulo. So, 2023, di ba? Nung nakarang election dito sa San Jose del Monte, bago mag-election, nung nag-RDC po kami. So, 2025, nagpunta si Pangulo yung last election, 2025. Yun nga, ang Pangulo ang nag-preside. Inilatag po natin yung, kami tatlong governor, itong mega dike, itong coastal road flood control. Opo, kaya nga po ngayon, hinigyan kami ng RD ng resolution sa PDC, kaya nagbigay po kami. So ngayon, nung in-announce po ni a month ago, opo, mga 3 months ago, in-announce po nagsalita po si Secretary Vince Dizon na ito ay pinag-aaralan na at Tik na yan. After 4 years, pinag-aaralan pa rin, di ba? Matatapos na yung termino, nag-aaral pa rin kayo dyan. Anong balak nyo sa mga kababayan natin sa Bulacan? Lagi na lang napeperwisyo yan, hindi lang sa tag-ulan. Tapos, nabalita pa, yan pa ang epicenter ng flood control scandal. Ibig sabihin, hindi mapagkakatiwalaan yung mga government official dyan. Kasi base sa balita, yan ang epicenter. Paano kami ngayon maniniwala sa'yo, Governor? Secretary Vince Dizon, sa tingin ko, kailangan mong bilis-bilisa kasi yung mga kababayan natin nagagalit na sa Bulacan. Ilan taon na pala silang nagpasa sa'yo. Pasa sa gobyerno pala kasi bago lang si Secretary Vince Dizon eh. Ano naging aksyon ng mga former secretary? Ang pagkakaalam ko, ang former secretary ng DPWH ay yung ginawa nilang witness. Yung ginawa nilang witness ngayon sa issue ng flood control, scandal. Mga taga Bulacan. Yung pala ang suspect dyan kung bakit hindi matuloy-tuloy yung proyekto dyan. Si Secretary Bonoan. Ayun yung para sa akin ha. Kasi nagbase tayo sa sinabi ni Governor. Dahil ilang years na raw sila, 3 years na raw sila nagpasa. O edi si Secretary Bonoan yun. Yung ginagawa nilang witness ngayon sa flood control. Ibig sabihin, hindi binigyan aksyon ni Secretary Bonoan. Mas inuna yung pagnanakaw. Tapos, tatanggapin ba natin na siya pa yung gagawing witness ng gobyerno laban dito sa mga corrupt official? Parang pinaiikot tayo ah. 'Di ba? Nakakapagtaka lang. 'Di ba? Mga kababayan namin sa Bulacan. Kayo, hindi. Kayo, anong sa tingin nyo? Tama ba yung ginagawa nila? Na yung magnanakaw, yun yung ginawa nilang witness. Bibigyan ng feasibility study because we suggested the feasibility study na mangyari. Kaya nga pinigyan kami ng resolution ng PDC, the Provincial Development Council. Ayan po yan. Tungkol naman sa budget, I don't know, hindi ko po alam tungkol sa budget. But, yun nga po, nung sinabi ni Secretary Vince Dizon na ito ay magaganap, at pinag-aaralan na po ng national government. Yun lang. Ito ay magaganap. Magaganap. Kailan? Ang tanong, 'di ba? Kailan? Yun yung malaking tanong rito eh. Ilang bagyo pa ang darating bago maganap yan? Sige nga, paliwanag nyo sa amin. Ipi-play ko tong isang congressman na to na sa kabila ng lahat ng mga pagnanakaw ng ibang mga congressman, mga senador, nangihingi pa ng budget para daw sa flood control. Ayan ha, panoorin natin. Well, importante na mabigyan po ng pondo yung mga flood mitigation na infrastructure projects, no? Kasi like dun sa isang lugar ko na heavily attacked by fake news. Totoo naman na merong pong konting pagbaha doon na hanggang lampas mo ng ankle. Pero alam mo congressman o kung sino ka man, hindi naman kami kontra sa flood control project. Bakit? Una sa lahat, makabubuti sa taong bayan, may iwasan ng pagbaha sa isang lugar, makokontrol ang tubig, 'di ba? Makokontrol ang tubig at mapipilter ang tubig kasi diyan rin nililinis yan 'di ba? Kasi merong flood control dito sa Maynila Ang kinokontra ng taong bayan yung pagnanakaw. Paano makakasigurado ang taong bayan na hindi yan ibubulsa? Yun ang ipaliwanag nyo sa taong bayan. Kasi kapag usapang flood control, nauunawaan yan ng taong bayan eh. Alam namin yan, di nyo kailangan
naman ipaliwanag. Ang kailangan namin, paano nyo mapoprotektahan yung interes ng taong bayan na siguradong mapupunta sa proyekto. Kasi kung titignan natin, hindi nila pinaliliwanag na mabuti na point by point kung paano ginastos yung pera, magsasubmit lang sila ng resibo. Sige, pero kailangan yung kumbinsihin yung taong bayan dahil wala nang tiwala sa gobyerno eh. Dahil sa ginawang pagnanakaw, biro mo 1.8 trillion ang nawala sa taong bayan dahil sa flood control scandal. O tapos ngayon, ang pondo natin sa 2027 is 7.2 trillion pesos. Mapupunta sa flood control project, ang pagkakaalam ko 1/4 yata, 1/4 o magkakalahati, mapupunta sa flood control project. Ayan na naman tayo. Patayin na naman tayo dyan. Para kasing ang lumalabas, sinusulit nila yung posisyon nila ngayon. Hindi namin kailangan malaman kung ano yung sistema ng flood control. Ang kailangan namin malaman kung magagastos ba sa tamang pamamaraan itong budget na ilalagay dyan. Kasi walang tiwala ang taong bayan sa inyo. So, yun nga po, catch basin siya. So, hindi lang naman po flood control yung kailangan. Like, pwedeng cistern, pwedeng komprehensibo na drainage plan. At isang taon po, halos isang taon po higit na wala pong flood mitigation projects. Maganda po na balikan ito. Total, nandiyan naman po yung technology. Pero mo, binigyan kayo ng pondo. Isang taon walang flood mitigation project. Asan nyo dinala yung pondo para dyan? May project NOAA po, meron na po tayong mga drones, meron na po iba-ibang klase po ng pag-validate dun sa mga lugar po na mga red zones na nangangailangan po ng ganitong klase ng infrastruktura at mitigation. So, maganda po na pag-usapan, maganda po na ayusin yung implementation at balikan po itong mga ganitong klase ng projects without po na ma-prejudice naman po yung silbi talaga nila at saka yung functionality ng mga infrastruktura na to. Hindi pinaprejudice yung project o yung infrastruktura o yung silbi nung flood control system. Mitigation man yan o ano man ang tawag dyan. Ang problema kasi rito, yung nag-i-implement, yung humahawak ng budget ng national government. Saan dinadala? 'Di ba? Huwag niyong ibaling sa project yung galit ng tao. Ang galit ng tao doon sa humahawak ng pera dahil ninanakaw. Yan naman kaming paikot-ikuting, Congressman. Tama po, wala pong flood control programs this year. Tama po ba? Wala po. Paano magkakaroon ng flood control program this year? Pinagnanakaw nga yung kabanyaman ng Pilipinas. Aasahan nyo pang meron? Well, pag-uusapan din po yan. Ang alam ko naman po, yung mga nandun po sa red zones at saka orange zones sa Project NOAA po, sila po yung parang mabibigyan ng prioridad ng national government. I'm sure nakalagay din po sa NEP yun, yung mga lugar na yun. Pero syempre, ang budget po pagdedebatihan at kaya nga po nandyan po yung mga representatives, nandyan po yung mga galing po sa local, mas alam po nila kung ano yung nangyayari kasi may proseso po yan mula barangay, city, probinsya hanggang sa national po. Dinaanan po ng proseso yan. Pag hindi... Alam mo ito, binobola na tayo ng gantong mga salita. Ang hinahanap ng taong bayan, kaya nga kami nagbabayad ng tax yung mapagkakatiwala ang tao na magpoproseso nung proyekto. Ipinipilit nyo kasi na piniprejudice yung yung proyekto, hindi piniprejudice yung proyekto, 'di ba? Alam namin makatutulong 'yan sa komunidad. Alam namin yun. Ang inihiling ng taong bayan rito, mahirap kasi sa atin yung nagtatanga-tangahan Real talk to nagtatanga-tangahan. Ang inihiling ng taong bayan, yung tao na hawak ng proyekto, maging tapat sa paggasta ng pera ng taong bayan. Di ba? Wag na nga tayo magtagal dito. Lipat na tayo. Ayan. Ipapakita ko lang sa inyo saglit yung nangyari dito sa, ang pagkakalam ko, Parañaque to. Ayan yung tambak ng basura. Ganto yung sitwasyon nila ngayon dyan sa Parañaque. Dati nakikita natin to sa Manila pero dahil magagaling yung mga mayor na dumaan dito sa lungsod ng Maynila, naiiwasan na yung ganto kadaming basura. Ayan. Kabilang rin ho sa mga katuwang sa paglilinis nitong estero ngayon, itong mga benepisyaryo ng tupad. Oh, may tupad pala dyan program ng DOLE o yung tulong paghahanap buhay sa ating mga disadvantaged worker. O yung supervisor nakatayo nakatupad shirt. Sila yung katuwang ng MMDA, ng DPWH at LGU sa paglilinis. Kung makikita nyo, yung iba ay gumamit na ng wader, yung iba ay sumakay na sa rubber boat para makuha yung mga debris. Hamong may tuturing para sa kanila dahil talagang halo-halo na po itong basurang nandito ngayon. May mga laruan, ayan makikita nyo, styro, mga bote, kawayan, kahoy,
Lahat ng basurang pwede ninyong isipin ay maaaring makita nyo dito ngayon, napalutang-lutang. Yung iba, Alam mo, sampal sa gobyerno to na sinasabi nilang maayos yung Pilipinas. Real talk to, sampal sa kanila. Kumbaga, eto yung mga tinatago nilang basura Ngayon, lumabas. Doon pa sa isa sa pinakamagandang lugar sa Pilipinas, ang Parañaque. Nandiyan dyan yung, Parkal. Parkal pala, nandiyan yung Parkal. Maganda dyan sa Parañaque, pero kita mo, dahil sa bagyo, alam nyo kung bakit? Ang punot dulo niyan, yung flood control. Hindi kasi na-control dahil nga wala nga proyekto ghost project Kung na-control yan doon sa mga area na itinayo yung mga flood control project, hindi yan dadagsa ng ganyan. Maaring meron, pero hindi ganyang gabundok kadami. Sabi nga dito sa latest na balita is nakaka 15 trucks na sila sa loob ng isang araw, pero parang hindi pa rin nababawasan. Sampal sa inyo yan kasi mga magnanakaw kayo dyan sa mga taong gobyerno, hindi sa mga trabahante kasi yung mga taong yan nagtatrabaho na maayos. Ngayon, pinakikita sa taong bayan kung gaano ka-incompetent yung mga nanunungkulan sa gobyerno na akala nila magiging madali at smooth yung kanilang panunungkulan sa loob ng 6 na taon. Diba? Yun yung problema na pilit nilang itinatago sa taong bayan. Kasi hindi mo pwedeng diktahan yung mga posibilidad na mangyayari. Lalo-lalo na yung kalamidad natin, yung darating na problema sa Pilipinas, diba? Hindi mo pwedeng anuan yun kontrolin yung ganon. Ngayon, nagkaroon yan. Panahon naman ni Duterte, wala yan Wala yan. Panahon ni PRRD, walang ganyan sa Parañaque. Bakit nagkaroon? Diba? Kasi dahil nga doon sa flood control project na hindi natuloy, na ninakaw yung pondo. Kaya dumagsa dyan. Konektado yan sa Pasig River, pati sa Manila Bay. Yan yun. Ewan ko lang kung naaalala nyo yung kanta na nakaligo ka na ba sa dagat ng basura, nagpasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Yan ang tanong namin. Diba? Kasi hanggat hindi nangyayari, di sila maniniwala na napaka-importante nung flood control So tuloy na tayo doon sa naging pahayag ni PBBM about nga dito sa dagat ng basura dyan sa Parañaque. Ayan. Ano ba ang naging reaksyon ng ating Pangulo rito? Teka. Ayusin ko lang. Ayan, panoorin natin. Japan, a country like Japan, they just don't throw the basura anywhere. They keep it in the pockets and throw it at home. Ang taas ng pangarap ni PBBM, Pero dahil nga sabi nila, wala namang masamang mangarap ng mataas. Di pagbigyan natin. Because there's a very good system for bringing the garbage out. That is the first problem. So it's not useful to fine people for not throwing their garbage if there is no place to put their garbage. So of course, people are aware that there are fines. Nobody wants to be fined. Wala namang gusto na mamumultahan. Pero kailangan bigyan din natin ng facilities na kung saan pwede itapon yung basura. So, ang propose ni BBM dito, panibagong proyekto, panibagong budget. Ganun lang kasimple kung minsan yan Ganun kasimple sabihin, pero hindi ganun kasimple humanap ng budget. 'Di ba? Lalo na kung nanakawin lang. 'Di ba? Huwag nyo sanang gastusin sa walang kwentang bagay yung pera ng taong bayan. Hindi ko sinasabing walang kwenta yung idea niya, hindi ko sinasabing walang kwenta yung propose niya na makasusolusyon sa mga basura. Hindi ko sinasabing gano'n. Ang sinasabi natin, kung nanakawin nyo lang, wag na. Wag nyo nang pondohan. Kasi masasayang lang pera ng taong bayan dyan Ganyan lang ako simple yung problema. Okay, thank you very much. Situation, would you categorize this as garbage crisis? Ganun lang raw kasimple yung problema. Yeah, it certainly is. But just look at it. Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing. So yung waste to energy, is it something you can do in the short term? It's not so easy to do because we have to put the system together. We've never done it before. We still have to. Well, in terms of the technical side, that's done. Natapos na natin yun. Now what we are trying to do is to put the system together. How it will be, what is the relationship with the LGUs to the waste to energy plant, where the locations are, what group is actually going. Ang galing niya mag-explain ng mga proyekto niya. Kaso, ilang proyekto na ba'y natapos niya? 'Di ba? Meron bang nagawang proyekto si PBBM?
Kasi wala akong nababalitaan na ito project ni PBBM, 'di ba? Kiniklaim niya na project niya 'yon. Pero yung talagang nag-umpisa sa panahon niya, parang wala akong nakikita na galing sa panahon niya na mga proyekto, 'di ba? Going to come in, we already have So sa madalit salita, parang binobola na naman tayo ng ating presidente, 'di ba? identified, like I said, they're already auctioning by maybe in a couple of months on how much will be sold or how much energy will be sold to the Department of Energy and at what rate. So it's a new system that we really have to start putting in place. Maybe we will begin to see it in a year and a half. We'll push it as quickly as we can, certainly. Nandito tayo para tignan talaga, dito nyo makikita, at saka ito sa susunod na pupuntahan natin with the McLaren River, makikita nyo talaga kung gaano kalaki ang problema ng basura. At kung gaano, kung itong halimbawa, itong pumping station na ito, 7 years na. Never po gumana. Last year lang po gumana. Never pa pala umandar ito. Ngayon lang gumana ito nung last year, nung typhoon season ulit last year. Pero makita ninyo na kapag hindi natin dininis ito, parado kaagad yung pumping station. Dahil yan sa pagnanakaw sa flood control. Hindi nakokontrol yung mga daanan. 'Di ba? Kasi konektado yan eh. Yung estero na yan, yung ilog na yan sa iba't ibang estero dito sa Metro Manila. 'Di ba? Yun yung problema. Ninakaw kasi yung proyekto, yung pondo sa proyekto ng flood control. 'Di ba? Kaya bumuhos dyan. Kasi kung iisipin nyo, kung titignan nyo yung mapa kung titignan nyo yung mapa ng NCR, yung Pasig River konektado sa Marikina River. 'Di ba? Konektado yan isa-isa. Ngayon, dahil nga ninakaw yung pondo, nawala yung mga yung mga haharang doon sa mga estero, 'di ba? Yung mga magkokontrol sa daloy ng tubig, sa mga basura, kasi aminin man natin sa hindi, matitigas ulo ng mga Pilipino. Nagtatapon ng basura dyan sa mga ilog, estero, 'di ba? Diyan sila nagtatapon ng basura. Ngayon, dahil nga ninakaw yung proyekto, yung pondo ng proyekto, hindi na itayo yung dapat itayo ron. Kaya bumuhos diyan sa Baclaran River, 'di ba? At ganyang karami ang pumasok na basura. So kaninong kasalanan 'yon? Hindi yung kasalanan ng taong bayan. Kasalanan mo 'yon. Ito galing naman, hindi dito yan galing sa labas yan. That came from Manila Bay, hindi ba ang pumasok dito? Dahil nasa bayan na naman, yung dati natin nakikita, nasa bayan na naman ng mag-auction na doon sa kung saan, kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling doon sa waste to energy. Kita nyo na. Panibagong pondo na naman yan. Panibagong corruption na naman yan kung sakali. Kaya yun ang nine-negotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon na yung mga landfill puno na at pamahal na ng pamahal ang pagpapadala. So, ang panibagong proyekto ng administrasyon is waste to energy. Iko-convert nila yung waste para maging energy na magagamit ng taong bayan. Maganda yung propose na ganon. Kaso, magkano yung budget diyan, 'di ba? Kung talaga bang itutuloy na gawin 'yan, 'di ba? Kasi para sa akin kailangan mong unahin yung flood control project. Bakit? Para hindi yan dadagsa dyan, 'di ba? Makokontrol mo kasi yung mga estero Doon mo ilalagay yan 'di ba? Yung mga pumping station, 'di ba? Maglalagay kayo niyan O lalagyan mo ng harang, 'di ba? Ibig sabihin makokontrol mo yung daloy ng tubig. Doon pa lang sa mga nilagyan ng proyekto, mababawasan na yung mga basura, makokolekt na. Kaso nga, dahil wala kayong inilagay, kaya dumagsa dyan sa Baclaran River. Yung mga basura na hindi naman dapat. So, yun lang. Maraming salamat nga pala sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa atin. Huwag nyo nga po palang kalimutan mag-subscribe, like, and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. Magkita-kita po tayo next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye.